Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. So for this video po, pag-uusapan natin yung nangyari sa dito sa Halalan 2025. Now, before that, I would like to pretext itong usapan natin doon sa survey bago mag-election. Kasi ito yung top 12, 'di ba? So, makikita natin na dito sa top 12 na to, nandyan si Bitag Bentulfo, number 1 si Erwin, number 2 si Bongo. Pero all of this is just a snapshot ng mga pangyayari. And makikita nyo sa bandang baba, mga kamatis, mga kaibigan, ay si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Ito sila, nasa baba sila. Kung makikita nyo mabuti yung survey, ay nasa babang baba sila. Ayan, yan sila. So again mga kabats, mga kaibigan, this is the bago mag-election. I do believe na this is on May 6 yata itong survey na to. Ang point dito is nasa baba sila. Pero come election day mga kabats, mga kaibigan, makikita po natin na si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan is number 2 and number 5, di ba? Hindi ba kayo nagtataka doon? Di ba? So pag-usapan natin kung bakit ganon. Pero bago muna yan, gusto ko lang munang magkwento sa inyo ng taong pumusta. Etong tao na to ay itago natin sa pangalang Kuya Pete. Yan. Ang istorya ni Kuya Pete ay galit na galit siya sa mga pinklawan or dilawan, whichever way. Pero ang point ay wala nang budots, talo din si budots di ba? So eto dito sa dito sa post na to kasi, sabi niyang ganun. Basahin natin Hindi mananalo si Bam. Yan si Bam. 2 ulo ko papaputol ko kapag nanalo iyan. Huwag niyong burahin itong comment na to hanggang Mayo 15. Diba? May 3 days extension. May nanalo na nun kapag natalo ito, mananampal ako ng 10 dilawan, hatag niyo, pisngin niyo. Okay. So isa ako dun sa sasampalin niya. Dapat, yun nga lang, puputulin yung 2 ulo niya. At ngayon, si Pete Lagrimas ngayon ay hindi na matagpuan sa internet. So, okay lang yun. Eh, ganun talaga. Well, bakit ko pinopost ito, mga kamatis, mga kaibigan? Kasi po, no one expected Bam Aquino and si Kiko Pangilinan to be at the top 5, di ba? Wow, top 5. So, i-explain natin kung bakit ganun. Una muna, let's talk about the nature of surveys, okay? Ang surveys kasi, mga kabads, mga kaibigan, it's a snapshot of a certain point in time, okay? Hindi siya yung election proper. Kumbaga, kung ngayon ginanap yung election, ito yung magiging result. Now, sa bawat survey kasi, kumuha ka ng sample set designated by the letter N. Okay, so si N, this is the sample set ng population mo. Usually may number yan 1,200, 1,500. Kinukuha nila to for the sake of yung tinatawag nila na representative sample nung buong population, gets nyo? Now, this is my theory only or hypothesis only kung bakit mali yung mga survey dito at si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan ay nasa baba. Okay? I do believe na ang mga survey firms like for example itong SWS did not consider yung mga Gen Z voters. I believe kasi ang approach ng SWS at saka ng ibang mga firms is kumuha sila by social class, okay? Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. And they have been doing this for the longest time now. Nung 2022 kasi, nung panahon nila Lenny at saka ni BBM, what they did was they used the classes. Class A, Class D, Class E, Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. Pero, that's not what happened ngayong halalan na to. Actually, mga kamatis, mga kaibigan, nasa top sila, in my opinion, or at least doon sa mga figures na nakikita ko, it's because of Millennial and Gen Z make up 63% of the voting population. More than half ang mga Gen Zs and mga Millennials na naglabasan, okay? Kasi may age bracket yan So,
Ayan, 1981 to 1996 ang millennials. Gen Z naman, 1997 to 2007. There was a lot of young voters na kumalahok ngayong election na to. And isa doon si Pete. Pete, ano na Pete? Pete, ano na Pete? Hindi, joke lang yun. Hindi natin sasaktan yan si Pete. Magtatawanan lang tayo sa katangahan niya. Ano naman pero meron naman siyang pinaguhugutan kasi. Ang pinaguhugutan niya kasi is yung survey. And the surveys are more often than not correct. Like for example, Bongo and Erwin Tulfo, nasa top 5 sila. It's correct. Kasi nga, across the demographics, the Tulfo brand and the Duterte brand is very popular. But yung Pinklawan, not so much. But they are popular sa mga Gen Z, sa mga new voters. So palakpakan nyo yung mga sarili nyo if you were one of those Gen Z voters. Now, I did a little bit of research and nahanap ko na ang Gen Z voters nung 2022 is only 13 million, okay? 13 million, 0.11. Ngayon naman almost double siya, 21.87 million ngayong 2025. Meaning to say, young people are now exercising their right for suffrage or to vote, di ba? So very good sa inyo. Dahil tama naman yan. Kasi pag tinulugan nyo, ang mangyayari, sila Willie yung mananalo, sila Ipe yung mananalo, yung mga karamihan ng mga DDS ang mananalo. Kasi nga, yun yung demographics ng DDS yung, in my opinion again, is yung mga older votes. Now, where do I get that idea? Meron kasi akong tinatawag dito na na polarized votes na tinatawag. Most specifically yung kay Heidi Mendoza at saka kay Willie Revillame. Now, I do believe na walang Gen Z bumoto kay Willie Revillame. Kung gusto niya lang siguro magpatawa, si Willie Revillame yung boboto niya. Pero I would believe na karamihan sa bumoto kay Willie Revillame, it's either taga-probinsya ni Willie or yung mga matatanda. Kay Heidi naman is yung opposite, yung mga Gen Z, mga bata na nasa TikTok, nasa social media, na bumoto sa kanya. Kasi most ng campaign ni Miss Heidi Mendoza is through social media. Gets? So, I do believe mga kamatis, mga kaibigan, na itong dalawang ito ay a polarized representation of two demographics fighting. The old generation and the new generation of voters. So, kung ibig lang sabihin yan, mga kamatis, mga kaibigan, if we're going to follow the trend na nangyayari ngayon, merong pag-asa yung mga magiging gusto ng mga Gen Z voters prior to susunod na 2028. Kasi of course, the 15 years old today would be 18 years olds in the future. So, if yung thinking natin is for good governance and of course, doon sa mga hindi mga kurakot at tarantado at mamamatay tao, baka meron pa, okay? Si Pete lang naman talaga yung naiiba mga lods Yung makikipagsampalan pag nanalo siya, pero pugot ulo, diba? Extrajudicial katangahan di ba? Anyway, that's my point here mga kamads, mga kaibigan. Of course, we would expect talaga the DDS to surge because of what happened to Digong. It was a gamble by this government na hulihin si Digong. Kasi nga, I believe na they are preparing for the impeachment. Kasi nga, the clout of Digong is very, very strong. Like, for example, si Digong ay hindi nahuli ng mas maaga. Ito yung impeachment ay sinabay sa paghuli niya or mas late siya hinuli, baka kasi maka-affect yun sa impeachment So I do believe na ngayon na nasa dahig na si Digong, medyo nag-subside na yung tension na yun. So we're waiting for the impeachment to happen. Now, will the impeachment succeed? Well, there are tatlong magkakamping sa Senado. Is that enough? No, not really. Kasi kailangan ng yung to acquit is 8 and 16 is para ma-impeach, di ba? So marami-rami, mahaba-habang anuhan yon, laban yon. Pero if you're going with the numbers, there are 5 alyansa and there are 5 DDS and there are 2 kakampings. The kakampings really is going to shape the next 3 years of this administration kung saan tayo dadalhin. I just hope and I pray na that we do the right thing now. And you know, ako kasi hindi ako
well, political vlogger. I'm not. I'm full of shit minsan. Or I'm full of yung hindi ako accurate pa minsan, 'di ba? Full of shit nga 'di ba? So pero I try as much as I can to give you a critical look on things, mga kamatis, mga kaibigan. Sara Duterte needs to go. Okay. Not saying that the Marcos should stay. I'm just saying, given the evidence on hand, given the quadcoms, given the tricoms, given everything that we have seen in the past 3 years of this administration, I do believe that Sara Duterte needs to go. Can the trio of Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and Senator Risa able to do so? We don't know yet. Okay, so we have to find that out soon kasi magko-convene na ang Senate by the end of January, I believe, by the end of June, 'di ba? Magso-swear in na yung mga bagong senators, and they would be sworn in as senator judges. So ayun, that's my explanation doon. Pero ngayon ko lang, wag na tayong magsakitan. Patawarin na natin si Pete. Huling budots! Papalitan ko na rin yung budots kasi GG na rin si Bong Revilla. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, I'm very happy with the results. Again, if you want people like Heidi Mendoza to win next cycle, just don't forget her name. Remember her name. That's all she needs right now. Kasi the Gen Z votes are strong. Siguro, let's convince the older folks and let's convince the new voters to remember Heidi Mendoza in 2028. Yun lang naman po yung sa akin for today. Ayoko na magbudots. Gege mga lods.